Hindi po, alam nyo mga kababayan, yung nangyayari sa Pilipinas, tila na parang nawala na yung kaligayahan sa Pasko. Kasi alam nyo mga kababayan, naalala ko talaga, Nobyembre pa lang talagang ang saya-saya na sa Pilipinas kasi Pasko. Yan nga yung sinasabi nga di ba nila na basta sumapit ang bear, simula na ng Pasko sa Pilipinas. Tama, mali, di ba? Kaya nga, yung iba nating mga kababayan, mga nakatira na sa ibang bansa, pagka Disyembre, talaga namang nauwi sila dahil iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Napakasaya. For the first time in the history of the Philippines, ito ata ang Pasko na hindi mo nararamdaman sa Pilipinas except ang traffic. Yan ang totoo. Di ba? Hindi totoo yan. Alam nyo, etong mga nakaraang araw, kitang-kita nyo naman ang tindi ng traffic sa Pilipinas. Wala nang pinipiling oras at wala na rin yung pinipiling sasakyan. Kahit maging motor, traffic na sa Pilipinas. At ngayon nga yun na lang ang nararamdaman natin sa Pasko. Pero yung ligaya nung nararamdaman natin, di ba, minsan nung Pasko tayo ay masaya kasi dyan ka magsha-shopping, mamimili ka ng mga bilihin. Diyan yung masayang bahagi ng buhay mo kasi magkakaroon ka ng exchange gift. Ngayon, tila yung Pasko parang nakaka-stress na. Hindi, di ba? Totoo naman Parang nakaka-stress na ang Pasko ngayon dahil nga naman sa mahal ng bilihin. Di ba? Kaya nga itong lintik na gobyerno natin na sinasabi na lang pagkasenyo na lang yung 500 sa inyo, di ba? Habang sila ay magbabakasyon sa ibang bansa. Yan ang katotohanan. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, magtiis na lang kayo sa 500. Kasya na sa inyo yan, ha? Pagkasya nyo sa buong pamilya nyo, tigungari, 5 kayo, tigi-100 kayo. Pansit canton, hotdog, at saka plain rice. Masarap yan, ha? Favorite ko yan, nung bata ako. Yan na lang daw ang inyong Noche Buena. Huwag nang gawing espesyal. Anyway, wala kayong karapatan magdiwang ng espesyal ngayong Pasko. Dahil sobrang naghihirap ng ating bansa, kaliwat kanan, at ang tindi nito. Alam mo yun, sa gitna ng kaguluhan dito sa issue ng flood control project, insertion, abay inulit pa ng mga tarantado. Yan ang totoo Grabe Hindi ko talaga malubos maisip. Hindi ko malubos maisip na uulitin pa rin po ng ating mga pambabatas yung insertion. Yan ang nangyayari ngayon. Kaya na lang din, nagagalit ang ilang mambabatas kasi para bagang sinasabi nila, tanginan nyo, ang kapal na mukha ninyong mga animal kayo. Yan na nga yung naging issue, kaya nagkaloko-loko tong Pilipinas, kaya yung speaker ay natanggal at yung committee chair ng appropriation, hindi na makabalik dito dahil sa lintik na most corrupt budget in the history of the Philippines. Ladies and gentlemen, in the history of the Philippines. Sa bagay. Hindi, sa bagay. Sa Guinness of Record, most corrupt president nun, di ba? Walang iba kung hindi ang pamilya ng Marcos. O ngayon, most corrupt budget pa rin, di ba? Kaya talagang like father, like son. Hindi po ako nagsabi niyan, ha. Actually, pinabura nga nila yung sa Guinness World Record, pinabura nila. Hindi nyo na makikita sa website. Pero, hindi madidina yan. Kasi, pag i-research nyo talaga sa social media, talagang nakaukit na yan at ibinalita. Maaring mabura nila yung record, pero ibinalita na po yan kaliwat kanan. Mantakin mo, most corrupt. Tapos ngayon, uulitin pa talaga, di ba? Kung hindi nga naman kapal ng mukha. Inulit nila yung pagiging kulangot nitong presidente natin. Tapos mantakin mo eto pagkatapos niya sinabing mahiya naman kayo at alam naman natin kung sino yung mga tinutukoy niya, siguro kasama yung sarili niya. Aba, inulit pa rin nila yung ginawa nilang katarantaduhan noong 2025. Grabe talaga. Ibang level. Alam mo, kung meron mga mas makapal pa mukha, wala na talagang papantay sa kapal na mukha nitong BBM na to. Hindi, walang biro Wala na talagang papantay sa kapal ng mukha nitong BBM na to. Yan ang, ewan ko. Kasi
alam mo yun, hindi pa nga nare-resolve yung issue. Hindi pa naaayos yung issue tungkol dyan. Wala nga nakukulong. Kahit nangako pa sila na may makukulong. Wala nga nakukulong. Tapos, uulitin pa rin nila. Ngayon, alam niyo ba ngayon na nagkakaroon ng konting dilema, problema, kasi ayaw naman nilang i-reenact. Kasi pag hindi natapos yung sa BICAM, yung budget, ang mangyayari niyan, reenactment. Ano ibig sabihin ng reenactment? Uulit lang. Ulit tayo. Ulit tayo dun sa nakaraang budget. Ang problema nga, di ba mga kababayan, yung nakaraang budget ay the most corrupt budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Tapos uulitin lang, di ba? Doon talaga nakakaloko eh. Doon yung nakakaloko. Ngayon, nung pinupunan ng isang senador, si Loren Legarda, na parang sinasabi niya yung NEP. At tandaan muna natin yan. Pag NEP, National Expenditure, yan po ay program, yan po ay nanggagaling mula sa executive. DBM, nanggagaling yan sa Department of Budget and Management. Parang sila yung nag-uusap-usap. Ayusin natin yung budget, ha? Ito na budget. Ipapasa ngayon ito sa Kamara at saka sa Senado, sa mga mambabatas, yung legislative. Pagkapasa doon, aayusin yung budget. Dapat, ang sinasabi ni Ma'am Senator Loren Legarda ay dapat wala nang babaguhin. Kung may baguhin man, hindi yung napaka-minimal na lang. Ang nangyayari ngayon, nandiyan na naman yung mga insertion. Ito, panoorin natin ito. Napaka-importante yun ito. Tapos, alam mo, sana ko busit na busit. Ha? Hindi doon sa mga congressman. Doon sa mga putang ina, mga kakampuet na feeling political analyst o mga analyst dyan na para bang minamak pa nila yung mga pumipigil sa budget. Parang sinasabi nila, nag-grandstanding lang daw sila Loren Legarda, nag-grandstanding lang daw si Amy Marcos. Kasi pinuna nila ngayon eh. Kasi dapat daw ginagawa yan nung plenary, nung una pang dinala. Kasi remember, bago muna dalhin yan sa BICAM, pinag-usapan muna ng Kamara yan. Kanya-kanya sila sa Kamara, kanya-kanya sa Senado, tapos sa BICAM. Tapos ang sinasabi nito mga tarantadong mga kakampuit na ito, itong mga baklang political analyst nila, sinasabi nila nag-grandstanding lang daw yung nagtatanong ng mga senador. Ang hindi nila maintindihan, yung insertion hindi naman nanggagaling doon sa House o nanggagaling dito sa Senate. Nagigets nyo? Doon, malinis-linis pa kahit pa paano. Nagkakaroon ng insertion doon sa BICAM. Doon nagkakaroon ng pagluluto, magic dyan sa BICAM. Di ba? As a matter of fact, pinaliwanag nga ng isang congressman, si Tiangco, aside from doon sa BICAM, may niluluto pa yung small committee. So therefore, valid yung mga sinasabi ng ibang mga senador na pinupunan nila ngayon. Kasi ngayon lang pumapasok yung mga katarantaduhan ng mga congressman at ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Doon palang pumapasok yung insertion. Nagigets nyo ba? Sa BICAM. Kaya hindi na nila napuna nung plenary. Nung sa kanya-kanya. Hindi na nila napuna kasi nga wala pa doon. Etong mga kakampuit, hindi ko magets. Hindi ko talaga magets. Ang sarap talagang dunggulin itong mga to. Hindi ko magets. Bakit nagagalit sila na kini-question yan? Nagagalit sila na bakit daw tumatagal. Abay, naturalmente, kailangan talagang busisiin dahil dyan nagkakaroon ng magic sa BICAM. Ewan ko baka talagang, kasi, sa kanila anything that somehow would, alam mo yun, would make the image o sabihin na natin, sumama ang imahe ng presidente, ipagtatanggol nila, slight lang. Kunwari, sasabihin nila, hindi nila kampi si Marcos. Wala ka nga maririnig dyan sa mga mambayot na mga political analyst na yan. Wala kang maririnig dyan na Marcos resign. Halata Alam mo yung style nyo bulok. Sa totoo lang yung style niyo na kunwari anti-corruption kayo pero ang totoo anti-Duterte kayo at ayaw nyong bumaba si Marcos o ayaw ninyong
wala silang ma-pinpoint kung sino talaga may kasalanan. Basta sa kanila, isang may kasalanan dyan, si Duterte. Yung the rest, bahala na si Batman. Hindi nila pupuntiryahin si Marcos, hindi nila pupuntahin si Romualdez. Ang mga pupuntiryahin lang nila yung mga katulad nila Zaldico, yung mga maliliit na mga hindi naman I know nagkasala si Zaldico. Ako I believe in my heart na talagang meron siyang kinalaman diyan kasi pabaya siya. Maaring itanggi niya na meron siyang natanggap. Pero the mere fact that you are the chair of the Committee of Appropriation, ibig sabihin nun, pinabayaan mo. So may dapat ka talagang panagutan. Kahit i-deny mo pa na wala kang natanggap, may pananagutan ka dahil pinabayaan mo. At sinabi niya, inutusan daw siya. Tama, mali? Di ba? Still, kung inutusan ka, kung alam mong mali, bakit mo sinunod? Tama, mali? Oh. Ay, halimbawa, meron akong inutusan. Nakawin mo nga yung bisikleta sa kapitbahay natin kasi lagi nakaharang sa paradahan ko. Halimbawa, ganun. Di ba? Tapos, yung nagnakaw, nung nahuli siya, sinabi niya, yung inutos lang sa akin ni Banatbay. Gagoy si Banatbay. Hindi pwedeng ganun. May pananagutan ka. O kahit hindi ikaw ang kumuha, kunwari ikaw naman yung security guard ng subdivision. Di ba? Kasabihan ko ngayon security guard ng subdivision o ng condominium. Pag ninakaw na nung huwag nyo nang pupunahin, ha? Utos ko yan. O. Kung hindi sumunod yung guard, sabihin na natin hindi siya yung mismo nagnakaw, basta nagpikit mata siya at pinabayaan niya, meron pa rin siyang pananagutan. Ganon yung kay Zaldico. Pero, dapat, talagang sumagot dyan yung nag-utos. Nakakapagtaka lang dito sa mga bayot na political analyst na mga kakampwet. Hindi mo maririnig sa kanilang pinupuna si Romualdez. Hindi mo maririnig sa kanilang pinupuna si BBM. Pero makakampwet to, ha? Bakit? I don't know kung ganun lang talaga ang init ng ulo nila sa mga DDS o di kaya sa mga Duterte. Feeling ko mga mga butt hurt. Alam mo yung butt hurt? yung mga iyakin. Napikon sila kasi galit ang tao sa kanila, mga Duterte supporter galit sa kanila noon. So ngayon, naghahanap sila ng, ng pambawi. Tangina, gusto na mapalitan si BBM para pumalit si Sara Duterte. Wala kaming pakialam kahit kainin namin yung suka namin, basta kayong mga DDS galit kami kasi napikong kami sa inyo noon. Tinalo nyo yung aming mga kandidato, nagmukha kaming tanga sa inyo. Di ba? Mga pikon niya mga yan eh. Sa totoo lang, pikon. Alam mo, tindi nga ng banat ni Jack. Kilala niyo si Jack? No? Hindi niyo kilala yun, yung Amerikano. Si Cole. Hindi niyo kilala yun, si Jack Cole? I mean, mukha pa lang nun, mukha ng sinalsal eh. Pasmado yung bunganga nung anima. Si Jack, yung ganon. Di ba? Pakinggan natin itong ito munang nangyayari dito sa sa BICAM. Usot na sa BICAM ang proposed 2026 budget ng Transportation Department. Pero bago maaprubahan, nagkainitan muna ang dalawang mambabatas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon? Ba't wala sa NEP? Uminit ang ulo ni Senador Loren Legarda sa kalagitnaan ng pagbusisi sa BICAM meeting kagabi sa budget ng Transportation Department. Nagtataka kasi si Congressman Rufus Rodriguez kung bakit zero budget ang railway system project sa Mindanao para sa susunod na taon. Lalo na anya ang phase 2 nito na nagmumula sa kanyang kinakatawang lugar sa Misamis Oriental patungo sa Iligan. Natapos na anya ang project study na pinaglaanan ng 100 million pesos na budget. Mahalaga kasi anya ang railway system dahil ito ay mabilis at murang uri ng transportasyon.
may we know why there is nothing here yet about these two very important railway systems, which are good for 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here, zero? It's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Dito na umandar ang pagiging professor ni Senator Loren at nagsimulang mag-lecture sa BICAM. Sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi linigay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya. Bakit wala sa NEP? Tumayo pa sa pagkakaupo si Ligarda. Alam mo, ito in fairness kay Legarda, etong tao na ito, not everything that she says, okay ako. Okay? Pero alam mo itong si Legarda, nakasama ko to sa isang event ng mahabang panahon. At napaka-passionate nito na tao. Kaya ganyan napatayo na siya. Napaka-passionate nito na tao. At in fairness, tama yung sinasabi niya. Yung bakit hindi pa doon? Bakit pagkatapos pa, tsaka palang kasi sinasabi ni Rufus na zero daw, wala daw budget doon sa Mindanao Railway. Tapos parang ang sagot ni na nagtatanggol, parang nag-ano kasi niyan, si Gatchalian, sinasabi niya, hindi, anuhin naman na ng yan, ng DPWH na ang bahalang umano yan. Pero para bagang ang dating, sandali, bakit in the first place? Di ba dapat simula pa lang, ipinasa nyo na sa Kamara yan at saka sa Senado na meron ng budget? Bakit ito na naman tayo dun sa singit-singit? Ito na naman ang hilig natin sa singit. Alam mo tayo mga Pilipino, ito walang biro ito Nauobserbahan ko yan kahit dito sa Japan kasi kahit ako ganun Alam mo yung kunwari sa pedestrian lane, ang mga Hapon, they respect space. Ibig sabihin hindi sila didikit. Unless yung katulad ng mga rush hour sa tren kasi talagang kailangan sumiksi. Pero dito, yung pagtatawid ka sa pedestrian, may mga spaces. Pagtatayo yung isa dito, tatayo yung isa dito. Hindi sila nagtatabi. Pas ma-observe mo, pag may foreigner, lalo-lalo na pag Pilipino, pupunta sa harap kasi may space pa. Sumisingit baga. Parang sa kanila, kaya nga kami nagbigay ng space. Because we respect the space of each other. Ayaw namin na nagtatabi-tabi. Totoo, ganun kasi talaga sila. They respect yung noise, yung kailangan, dyan, ilang beses na ako napagalitan dyan Hindi, walang biro to. Diba sanay kasi tayo na nagla-live, nagbibideo. Pag nagpupunta ako ng lounge sa Japan, ko kasi, no cellphone, punta ka doon. Lumayo ka. Ganun sila Talagang they respect each other Ganun din sa pedestrian lane, kailangan merong space. Tapos tayo mga Pilipino, dito tayo. Kuya, ate, dito tayo. Kuya, ate. Mga nagbabakasyon, kuya, ate, dito tayo. May space pa. Kaya nga may space Di ba? Para nga, wag kayo magtabi-tabi. Sisingit ka naman.